Dito na po tayo sa 6. Sa lahat ng lahi nila, ito ay dapat na iaral at ang angkang susunod ay marapat na turuan. So dito mga kaibigan, no, yung mga, alam mo ba yung kwan, no, yung tingnan natin sa Pilipinas lang, ang rice terraces. No? So ang rice terraces, noon pa pala ay mayroong kooperatiba, nagtutulungan ng mga tao. Ang rice terraces na yan, hindi na yan kaya ng isang pamilya, kundi ang mga tao doon sa Ifugao ay nagsama-sama. So ibig sabihin yan. So yung kanilang mga culture, okay, yung tradition, practices and tradition, nag-ano yan, no? Kahit walang libro, nag-ano siya, no? Ibig sabihin na mula sa tatay, namatay ay yung lolo, nandiyan naman yung tatay, no? So salin-salin lahi yan, no? Nag-ano siya. Okay. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganitong masusunod nilang lagi yung utos, ang matatag na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos at ang dakilan niyang gaway, hindi nila malilimutan. Ha? So dito mga kaibigan, pag ang tatay halimbawa, no, tinuro sa mga anak na walang ibang tutulong sa atin kundi si Lord, no, sa oras ng kagipitan, kasi siya ay may control ng lahat ng bagay, kasi ang ma-rescuer ay mayroong tinatawag na limitation, no? Diba yung sa Marikina, namatay yung ma-rescuer dahil sinuong nila ang baha, so masyado palang mataas ang tubig, no? So balit si Lord, wala siya, at siya ay palaging on time, hindi siya na-delay, hindi siya nag-advance, kundi palaging on time siya. So yan mga kapatid, ang ating Panginoon. Pag ituro natin sa ating mga anak na si Lord lang ang ating pag-asa, hindi nila makakalimutan niya. Sabihin natin, nak, huwag ka mala ng pag-asa. Dahil ang sabi ni Lord, hindi ka itatakwil, hindi ka iiwanan. Kaya hindi ka dapat mag-worry. Dahil si Lord ang siyang tutulong sa iyo. Ha? So yan, sa 7. Sa ganito masusunod nilang lagi yung utos, ang matag na pag-asa ay ilagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa ganito masusunod nilang lagi yung utos, ang matatag mong pag-asa ay ilagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi malilimot. So dito sa saling-salit lahi, ikwento ng lolo, ikwento ngayon sa tatay, ang tatay naman ikwento sa anak. Ang anak naman, ikwento sa mga kapatid, ikwento sa mga kaibigan. So, ibig sabihin na walang panahon na magchismisa, no? Walang panahon na pag-usapan ang buhay ng ibang tao na may buhay, kundi ang ating pag-usapan ay Psalms, no? Mga nangyari sa Biblia, no? Pag-usapan natin pagdating sa bahay, ito mag-Bible study tayo. Kahit hindi naman for one sabihin natin, sa ganito ang nangyari sa Israel, ganyan, mahimala, no? So yan mga anak, no? So yan po. So tuloy tayo. Sa kanilang mga nuno, hindi sapat dapat na pumares na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang laing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. So dito makibigan sa verse 8, ito yung sa Biblia makikita mo ang hindi maganda at maganda, no? Sa buhay ni David, ang pagkasala ni David ay nakalagay sa Biblia. So ibig sabihin, pagbasahin natin ang Biblia, malaman natin kung ano ang kinahinatnan kung magawa tayo ng mabuti at kahinatnan pag tayo magawa ng hindi mabuti. So ibig sabihin doon mga kaibigan ay mayroong balance. So maalaala natin na nagbabasa na ito pala, pag hindi natin sundin ang ganito, ito pala ang mangyari, no? Tulad sa ating health mga kaibigan, no? Sa ating health. So dito nakasabi sa John, nakalagay doon na don't let your heart be troubled. Huwag hayaang magulimihanan, huwag hayaan mag-worry ang ating puso, huwag hayaang ma-stress tayo. At tapos sa sa Philippians, na? So huwag kang magulimihanan, huwag kang mag-stress, huwag kang mamroblema, huwag kang mag-alala, ha? Ang gagawin mo lang ay sumagitan ng daing panalangin at pasasalamat, sabihin mo kay Lord ang mangyayari at bibigyan kanya ng
kapayapaan na hindi malirip at kapayapaan na hindi masayod. So, ibig sabihin mga kaibigan, pag tayo kay Lord, mayroon namang mga darating na mapagsubok sa ating buhay. Pero alalahanin natin na sinabi ni Lord doon na anuman ang pagsubok na darating sa iyong buhay, ay bibigyan ko po kayo ng gabay upang malampasan po ninyo. No? Ibig sabihin na bigyan nyo tayo ng strength, wisdom, knowledge, and understanding. Dahil pag mayroon tayong wisdom, ang mahirap ay madali, ang mahaba ay pwede na mahaba na posisyon ay pwede natin magawang maiksi na. So, 4 ang gagawin natin: strength, wisdom, knowledge, and understanding. Pag yan po ang gagawin natin, makibigan, napakasaya, napakaganda, no? Dahil anuman ang pagsubok sa buhay natin, baliwala sa atin dahil tayo ay may pag-asa at ang pag-asa na yan ay ang ating Panginoon. Sa kanilang manuno, hindi dapat na pumaris. Yan. Hindi natin dapat pumaris sa yung matigas ang damdamin sa Diyos ay naging magsik. No? So, ano ang nangyari doon sa mga naging magsik sa Lord? Nakain sila ng lupa ng buhay. No? So, pag mabasa natin yan, so hindi natin dapat pamarisan. Ang pamarisan natin ay ang paggawa ng mabuti. No? Ang pagsunod ng dapat at ang makatarungan. So, ano ang sabi? No? Tayo, mahalin natin ang awa, gawin natin ang mabuti, at lumakad na kasama ang Diyos na mayroong pagpapakumbaba. So, yan ang pinakamaganda na ating gagawin, mga kaibigan, upang maayos po ang bawat isa sa atin. Magtulungan po tayo, i-remind natin ang bawat isa upang maging maayos. Na? So, nalalaman natin na kahit sa batas ng ating bayan, no? Mayroon tayong cyber law ngayon, no? Na kung tayo magmura sa ating Facebook, pag tayo ay magbanta sa ating Facebook, isang ebidensya upang kasuhan po tayo. Pag maninirang puri po tayo sa Facebook, doble ang parusa, no? Kaya makibigan, alalahanin po natin, gawin natin ang mabuti. Bali, 4 po ang gagawin natin sa tinutuliksa tayo o inaaway tayo o kung ano pa man. Ang gagawin natin ay unang-una ay mahalin ang kaaway, mahalin, ipanalangin ang kaaway, gawa ng mabuti ang kaaway, at i-bless ang kaaway, pagpalain ang kaaway. Lalong-lalo na pag ang ating pamilya ay membro sa ating family circle. Na? So yan ang napakaganda na gagawin natin, mga kaibigan, dahil pagpatawarin natin ang ating kaaway, masarap ang ating tulog. Subalit pag hindi tayo magpatawad, nahirapan tayong matulog dahil iniisip natin kung paano tayo makaganti, kung paano tayo makalamang. Subalit pag ating patawarin, masarap ang tulog natin, nakanganga pa tayo, basta mahalaga ay makatulog tayo ng maayos. Mga kaibigan, alalahanin po natin na pwede nating bilhin ang pinakamahal na kama, subalit ang masarap na tulog ay mula sa Diyos, mga kaibigan. Dahil ang sabi niya, don't let your heart be troubled. Huwag magulimihan ang iyong puso. Huwag kang mamroblema. Huwag kang ma-stress. Huwag kang magulimihanan. Huwag kang kung ano man negatibong bagay. Sa magitan daing pasasalamat at sa magitan daing pasasalamat at panalangin. Ayan. Idaing mo sa Lord. Sabihin mo kay Lord ang lahat na dapat mong sabihin at bibigyan kanya ng kapayapaan, hindi masayot at hindi malirip. Ano lang gagawin natin? Sa magitan ng daing, pasasalamat at panalangin. No? So, ibig sabihin natin kay Lord. No? Yung ano man yung ating mga naramdaman na hindi maganda, ano man experience natin, isumbong natin kay Lord. Kaya makibigan, na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Bawal tayo, hindi maganda maging magsik tayo kay Lord. Kasi siya ay alam niya ang hindi natin alam at nakita niya ang hindi natin nakita. No? Kaya makibigan, dapat tayo ay magpapakumbaba. Paggising sa umaga, awit tayo ng papuri, awit ng papasalamat at awit ng pagsamba. Napakaganda pagawin natin dahil makibigan sa ating paggising, nagising tayo dahil inalalayan tayo ng ating Panginoon at isa pa, ginawa niya lahat ng bagay, create niya lahat ng bagay bago niya tayo lalagay. Kaya ano pa ang dahilan bakit hindi tayo magmuli sa Kanya, hindi tayo magpapasalamat at hindi tayo magsamba sa Kanya? Ihandog ang ating sarili bilang isang buhay na hain paggising natin sa umaga upang kalugod-lugod ito sa ating Panginoon. Ano pa?
Isang lahi di marunong magtiwala at magtiis. No? So dito mga kaibigan, ang ating full trust ay sa ating Panginoon. Ayon sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct our path. So magtiwala tayo sa ating Panginoon at lahat na ating gagawin, isama natin siya upang ang ating landas na tatahakin ay kanyang gagabayan at magtatagumpay tayo. Dahil sabi ko kanina mga kaibigan, siya lang ang makakita ng hindi natin makita, siya lang nakakaalam ng hindi natin alam, at siya ay perfecto at alam niya kung ano ang pinaka-the best para sa atin. No? Ang kanyang sagutin sa ating panalangin ay hindi yung ating kagustuhan, kundi kung ano ang karapat-dapat para sa atin mga kaibigan. Kaya napakaganda, napakasaya pag tayo ay sa ating Panginoon. Ano pa, at magtiwala at magtiis, no? Di marunong magtiwala at magtiis, no? Mga kaibigan, tayo ay magtiis din, dapat magkaroon tayo ng self-control. No? Halimbawa, mayroon tayong rason para sa ating tatay. So, hindi tayo dapat salita na hindi maganda. No? Kaya mga anak, tandaan nyo yan mga anak. Ha? Kung halimbawa tatay mo, huwag mo siyang ituring na parang kapatid mo lang, kundi igalang mo siya. No? Kung ikaw man ay may reason, ikaw may sasabihin, pigilan mo. Kasi nasasaktan ang mga tatay. Mga anak ha, tandaan nyo yan, nasasaktan ang mga tatay. Kaya makibigan, tandaan nyo no? Na ang mga tatay ay nasasaktan o kaya mga nanay. No? Kaya huwag nyo awayin habang buhay pa yung tatay nyo, gawa nyo ng mabuti, o kayo yung nanay, gawa nyo ng mabuti. Huwag na huwag silang pagsabihan ng hindi maganda. Dahil pag magtampo yan sa inyo, paano naman ang inyong pagpapala? Kaya mga anak ha, sumunod at magalang sa mga magulang, at kung kayo ay mayroon ng mga rason, pigilan at sabihin ng maganda at maayos sa iyong nanay at tatay o sa iyong mami at daddy para ito ay magiging maayos. Huwag basta-basta magsalita na masasaktan ang iyong mga parents, mga anak. So dito naman sa itapan, no? Ayan. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Kaya dapat ang pag-asa natin ay hindi marupok. Dapat the best ang ating pananalig. First and foremost ay tiwala tayo sa ating Panginoon ayon sa Proverbs 3:5. Na? So magtiwala tayo sa Kanya. Lahat na ating gagawin, tayo mag-pray. Isama natin siya upang ang tagumpay ay nasa atin mga kaibigan. So dito naman tayo sa 9. Tulad ng Ephraimita nga pana ang sandata. Sa panahon ng labanay, nagsitakas pa rin sila. Ha? So tingnan nyo mga kaibigan, no? Kahit anong dami ng sundalo ng isang bansa, pag wala ang Diyos, talo. Kasi hindi yan sa paramihan, kundi ito dahil sa kagustuhan ng Diyos. Nakahanda ng lahat na sundalo, nakahanda ng lahat na permanent, lahat na armament, no? Nakahanda lahat na armament, lahat ay nakahanda na. Subalit pag hindi gusto ng Diyos na manalo, wala. Dahil si Lord lang ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ang ating tagumpay ay hindi mula sa kanluran, sa silangan, sa timog, o kung sa hilagan. Hindi galing sa north, south, east, at saka west. Ito ay nagaling lamang sa ating Panginoon. Kaya makibigan, alalahanin po natin ng ating Panginoon, pag wala siya, wala tayo. No? Kaya alalahanin natin palagi niya. Kaya anuman ang ating gagawin, anuman ang ating kalagayan, magtiwala sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang makapagbigay sa atin ng tagumpay. Siya lang po, mga kaibigan. Kaya huwag nating kalimutan ng ating Panginoon ang siyang ating dakilang gabay at dakilang patnubay. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong pagpapala. Lord, tulungan po kami na aming isa-isip po ang iyong salita. Lord, please use us mightily in kingdom. Panginoon, ang lahat ng kalutian ay para sa iyo lamang, Lord. Sa pangalan ni Jesus, namin pa yung kakapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Maraming salamat po sa inyo. To God be all the glory, honor, and praise.